with Jesus, ang isang pagkakataon, ang isang senaryo na na-encounter. Pag sinabi encounter, it's nakasalamunga o nakadaupang palad o nakita ng isang tao ang Panginoong Jesucristo. And it was about specifically, yung sinasabi natin, an encounter with Jesus, a man's encounter with Jesus, it has something to do with this leper man, yung aking pong lalaki na may ketong or ang lalaki kitongin. At ito'y nakatanggap ng kagalingan mula sa ating Panginoong Jesus, not in ordinary way. Okay? Not in ordinary way. We learn how. Bakit po sinabi ko not in ordinary way? Because we learn how Jesus broke the tradition and culture. Kung paano tumanggap ang lalaking ito ng kagalingan mula kay Jesus, siya nakitungin, si Jesus ay kanyang binurok ang nilabag, ika nga, ang tradisyon at ang kultura na idinidikta ng religious or Jewish religious leaders, na kung saan alam natin ano ang kultura at tradisyon na idinidikta ng mga leaders, Jewish religious leaders, ang iwasan, ang huwag kausapin, ang i-outcast ang mga taong may sakit sa balat. At kasama dun nga yung kitongin. Sinasabi ko sa inyo, balikan natin, ang kitongin ng panahon yun is not necessarily yung Hansen's disease lang na mayroon tayo ngayon. Any kind of skin disease na talagang malala, lumalala, kumakalat, ang tawag ko ay kitongin. So, sa halip na iwasan ni Jesus ang taong ito na sa kanyang pagbaba mula sa bundok, mula sa bundok ay nakasalubong niya marahil itong lalaking ito na sabi sa kanya ay, Panginoon, kung nanaisin mo, gagaling ako. So, yun yung senaryo. Alam po natin yun. So, doon hindi siya iniwasan ng Panginoong Jesus. Doon ay hindi sinunod ng Panginoong Jesus na pag ang nakasalubong mo ay lalaking kitongin o taong kitongin, iiwasan mo at maaaring lalaking kitongin na sabihin niya, unclean, o kaya get away from me because you are unclean. Hindi naranasan ng lalaki ito sa Panginoong Jesus ang siya ay i-outcast. Hindi naranasan ng lalaking ito sa Panginoong Jesus na siya ay ibaba pa ang klase ng pagkatao na ikaw ay madumi. Ikaw ay hindi dapat nakikisalamuha sa mga malilinis. Hindi naranasan ng lalaking ito. Bakos, nung sabihin ng lalaking ito, if you are willing, Lord, if you are willing, then I will be healed. At nakita natin ang sagot ng Panginoong Jesus. Anong sabi niya? I am willing. That as He stretched out, in fact, ang nakakabigani dito, bago niya sabihin ang I am willing, He stretched out His hand and touched the leper. So on that particular time, this leper man, is still in his leprous condition. Ang ibig sabihin, ang lalaking ito nung hawakan ng Panginoong Jesus, nung iunat niya ang kanyang kamay at hawakan ang lalaking ito, hindi pa gumagaling ang lalaki. Kitongin pa siya, may ketong pa siya. And look, ang isang Panginoong Jesus, ang malinis na Panginoong Jesus ay humawa sa isang maduming lalaki, kitong. At ito na sinasabi that Jesus broke the tradition. Hindi iniwasan ng Panginoong Jesus, hindi na iniwasan, ang ginawa, lumapit pa, stretching out his hand, at hinawakan pa ng Panginoong Jesus ang taong pinoconsider na matulog. Sapagkat alam natin at nakita natin sa isang linggo na ang ministeryo ng Panginoong Jesus dito sa lupa ay ipakilala, i-introduce ang Ama. Ipakilala, ipakita, ipahayag, ipakilala kung sino ang Diyos Ama. Ang pag-ibig, ang biyaya, ang awa, ang kapangyarihan ng Diyos Ama ay ipinakita ng Panginoong Jesus sa kanyang ministeryo dito sa lupa.
para sa mga makasalanan, para sa mga nawawala, para sa mga taong nangangailangan ng pagkilos ng Diyos in a reconciling manner. Always, huwag po natin kalimutan na ang ministeryo ni Jesus is always in a reconciling manner. Ang Diyos Ama sa sangkatauhan. Kanyang inilalapit ang Diyos Ama sa sangkatauhan. Kung sa salitang kanyang pinagbabati. Kanyang pinagkakasundo ang Diyos Ama sa sangkatauhan. Kung kaya hindi natin pala pwede talagang ituro na si Jesus ay nagagalit sa iyo. Galit siya sa makasalanan, hindi. Mahal ng Diyos ang makasalanan. Hindi po pwede na sabihin natin, naku, patay ka, paurusahan ka ng Diyos. Dahil sa hindi ka dumating ngayon, tayo ang daming bakante, parurusahan ka ng Diyos. Hindi. Sapagkat ang Diyos natin ay hindi mapagparusa. You will get the consequence, but not because God is punishing you, but that is the consequence of your decision. Nakuha mo natin, iba po yun. Not because God is punishing you, but you have always a consequence of all the decisions that you are making. Kita nyo, yung mga wala ngayon dito, hindi nila kitang pogi ako ngayong umaga. Tama ba, Brother June? Yes. At pogi si Brother June. Diba? Parang kulang talaga kayo sa energy. Huwag yung kayo papatayuin ko kayo at papalakpakin ko kayo ng maraming beses. Okay? So, at dun nga, dahil nakita natin yung istorya ng isang linggo, to sum up, last week message, any encounter with Jesus. Pag naka-encounter mo si Jesus, ikaw na tao, kahit sa ating kalalagayan ngayon, pag na-encounter natin si Jesus, kay Jesus, ang biyaya, ang iyong mararanasan. Okay? Kay Jesus, grace, God's grace is always experience. At sa ating pagpapatuloy ng ating mensahe ngayon, ang ating mensahe ngayon ay base muli sa isang istorya. Okay? Another encounter with Jesus. But before I proceed with my message today, let me pose you this question. Gaano ba kahalaga sa iyo, mga kapatid, ang distansya? Okay? Gaano kahalaga sa iyo, kapatid, ang distansya? Okay? How does distance affects your trust or belief to a thing or to a person? Paano yung layo ay nakaka-apekto sa iyo, sa iyong paniniwala, sa iyong pagtatras, pagtitiwala sa isang tao o sa isang bagay. Halimbawa, di ba kaya ngayon, buti na lang, uso na ang talagang i-TPM, PM send, picture send, para makita mo. Pero kahit na dumating sa iyong picture, pagdating sa actual, iba pa rin. Di po? Because you are transacting business probably in a distance. Because you are communicating in a distance, kailangan mo ng pruweba. Anong itsura niyan? Bago ka magtiwala. Hindi ba ganun ang nangyayari sa atin? Malimit pa, ang word rule is this. Do not trust, do sa hindi mo kakilala. Do sa hindi mo nakikita. If I'm going to sell you, oh, Brother Kim, bilhin mo nga itong aking kotse. Brand new. Pero di niya nakikita. Will he immediately buy it? I don't think so. Because he want to see it first. One, kung ako nga ay may kotse. Ikalawa, kung ito nga ay bago. Okay? Ganun po ang ibig sabihin. Ano yun ang gusto natin tignan? Gaano kahalaga yung distansya? Ang lapit ba always matters with you? Ang lapit ba? Ang ibig sabihin, ako'y naririto at kung wala rito ay malayo sa akin. Does it matters with you before your trust? Kagaya nga sabi sa inyo, kung ang kausap mo ay sa PM lamang, kung kausap mo, ang katransaksyon mo ay sa Facebook lamang, does it matters with you? Ako, kailangan magiging maingat ako. Hindi ako maniniwala na gagawa niya ang pinagagawa ko hanggat hindi ko nakikita. Sa pagtatrabaho, gano'n.
May ganung klase ng mga amo na hindi po pwedeng hindi niya makita ang ginagawa ng tao sapagkat wala siyang tiwala sa gawa ng tao. Merong gano'n, di ba? Ay, hindi maaari, hindi ko makita. Sige, pakita mo sa akin. Okay lang, andito lang ako. Gawa ka dyan. At nang makita ko kung tama yung ginagawa mo. Because that person is not trusting the one who is making something without his proximity to that person. Kailangan makita ko ang ginagawa mo para magtiwala ako na kaya mo. Why do I have to say and put emphasis on the distance? Bakit kailangan kong bigyan ng emphasis ng bigat ang distansya? Because our message today, kagaya na sabi ko, will be based on another encounter with Jesus. Isang tao na naka-encounter na naman si Jesus, ngunit ang kamangha-mangha dito, pag ginamit natin yung term na encounter, there is this proximity required. Kailangan malapit. At dito ka mamamanga sa istorya ang ating pag-uusapan, na technically speaking, this encounter with Jesus ay nangyari nang hindi nagkita si Jesus at yung lalaking naka-encounter sa kanya. Naniniwala ba kayo? Inuulit ko. When we use the word encounter, proximity is needed. Kailangan malapit means the word encounter. Okay? Pero ang istorya ng ating pag-uusapan ngayon is another encounter with Jesus in which you will be amazed. Why? Because nawawala yung proximity. Pero nangyari ang bagay na dapat mangyari. Ano nga bang pinagsasabi mo, Pastor? O sige, tingnan natin. Sa Mateo 8:5-13, kung paano sinulat ni Mateo ang istorya ito. Ito po actually ay kasunod ng ating istorya nung isang linggo, yung healing of the leper man. Kay Mateo sinunod niya ito. Ngayon, tandaan natin, it does not necessarily mean na magkakasunod na nangyari yan pagdating kay Mateo. Ano po? Kung hindi, sang-ayon kasi sa pagkakasulat ni Mateo according to the theme. Okay? According to the theme, ang tawag po doon, the way Matthew wrote his letter is thematic. Tema. Kung ano ang tema, so lahat kung naaalala niya na ang tema ay pagpapagaling, lahat kung sunod-sunod pagpapagaling ang kanyang sulat. Okay? Ang sunod-sunod naman, ang tema niya ay pagpapaalis, pagpapalayas ng demonyo, lahat kung sunod-sunod, marami doon makita ka pagpapalayas ng demonyo. Okay? So ang tawag mo doon ay thematics. So kaya ito ay magkasunod nung ating pinag-aralan ng isang linggo, but it does not necessarily mean na immediately ito ang nangyari. Now, ano sabi dito? Now, when Jesus has entered Capernaum, a centurion came to him, pleading with him, saying, Lord, my servant is lying at home paralyzed, dreadfully tormented. Talagang hirap na hirap, malapit na mamatay. Hindi na siya makakilos. And Jesus said to him, I will come and heal him. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word, and my servant will be healed. For I also a man under authority, having soldiers under me, and say to this one, go, and he goes. And to another, come, and he comes. And to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard it, he marveled and said to these who followed, Assuredly, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. And I say to you that many will come from east and west, and sit down with Abraham, Isaac, Jacob in the kingdom of heaven. But the Son of the kingdom will be cast out into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Then Jesus said to the centurion, Go your way, and as you have believed, so let it be done for you. And his servant was healed that same hour. Ulit yung nangyari. Ano po? Go your way, and as you have believed, so let be done for you. And his servant was healed at the same hour. Now, it will appear na may encounter naman pastora. Sapagkat sabi ni Matthew,
pleading with him, saying, Lord, my servant is lying at home, paralyzed, dreadfully tormented. So there was this communication, there was this exchange of words between the centurion and Jesus. Kaya sabi nga ng Panginoong Jesus, and Jesus said to him, I will come and heal him. Now, let us look at the account of Luke. Okay? Tingnan natin kung paano ito sinulat ni Lucas. At alam natin na si Lucas talaga, pagdating sa pagkakasunod-sunod, yung veracity of the exactness of everything pertaining the story, si Luke po ang mayroon nun. Ano po? Lalo na sa chronological order. Alin ang unang nangyari, so si Luke po ang mayroon noon. Tingnan natin kung paano sinulat ni Luke, which ito lumalabas na ito ay, this is just a summary at hindi binigyan din ni Mateo yung second person and third person. Sapagkat sabi ko nga sa inyo, thematics, kung ano lang ang gustong sabihin ni Mateo na pinupuntos niya, dun lang siya. Okay? Now, Luke, tingnan natin kung paano nagkaiba. When Jesus had finished saying all this to the people who were listening, he entered Capernaum. So it's the same. It happened in Capernaum. Ano po? There, a centurion servants are the same. Centurion ang primary person involved, whom his master valued highly, was sick and about to die. The centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him. Ayun na. The centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him. Okay? Kapag na. It will appear na kay Mateo, direktang nakikipag-usap yung centurion. Pero, ang totoo, the centurion has asked some religious elders of the Jews para ipasabi kay Jesus. Ang sabi, asking him to come and heal my servant. Lord, my servant is paralyzed and dying. Can you please come home and heal him? Okay? So may emissary si centurion patungo kay Jesus. Hindi direktang yung centurion ang kausap ng Panginoong Jesus. Are you getting the point? Okay? Now, when they came to Jesus, they pleaded earnestly with him. It was the Jewish elders that is talking to Jesus, pleading him to come to the house of the centurion. At ang sabi, this man, eto ngayon ang maganda, this man deserved to have you this. Alam mo, deserving. Ang taong ito na ikaw ay pumunta sa kanila, yun ang sinasabi niya. Because he loved our nation dahil mahal niya ang ating bayan, mahal niya ang Israel, and has built our synagogue. At yan ay nag-donate ng simbahan. Kaya karapat dapat lamang Jesus na puntahan mo siya at pagbigyan mo ang kanyang request sapagkat una, siya'y centurion, bagamat siya'y centurion, pero mahal niya ang ating bayan. Bagamat siya'y centurion, iba ang kanyang pananampalataya, pero nagpagawa siya ng simbahan o ng sinagoga. Okay? Kita niyo yung pressure, ano po? You have to come because this man deserves to be treated like one. Now, so Jesus went with them. Okay? So dito, okay, I will come and heal him. Pumunta sila sapagkat malayo yung lugar, pumunta sila. Sige, tayo na. Samahan niyo ako doon sa bahay na sinasabi ninyo. Okay, now, he was not far from the house when the centurion sent friends and say to him. So, hindi pa nakararating sa bahay ng centurion, pero malapit na, marahil ito at saka yung labas, yung buba, milk tea. Okay? Halimbawa, gano'n pa, ngunit, hindi pa siya nakararating doon ay may sumalubong na uli sa kanya padalawang emissary, kaibigan ng centurion at nagsasabi, Panginoon, huwag na kayong mag-abala.
Don't be troubled, for I do not deserve to have you come under my roof, sapagkat hindi ako deserving na ikaw ay pumunta sa aking bahay. Huwag na kayong mag-alalang pumunta dito, sapagkat hindi ako karapat-dapat na bisitahin ng isang tulad mo. That is why I did not even consider myself worthy to come to you. Kung kaya nga't ako mismo ay hindi makalapit sa iyo ng direkta. Sapagkat para sa akin, hindi ako karapat-dapat lumapit sa iyo. Kaya ang aking request ay pinadaan ko sa mga kalahi mo, sa mga Jewish elders. Yan ang sabi ng centurion. Tandaan natin, hindi pa rin sila nagkikita. From a distance, nandun yung bahay, andito pala si Jesus. At may pumigil na sa kanya na nagsasabi, pinasasabi po ng centurion na huwag na daw po kayong mag-abalang pumunta pa sa bahay sapagkat hindi daw siya karapat-dapat tumanggap sa inyo. Hindi daw siya karapat-dapat na kayo ay pumunta sa kanyang bahay. Kung kaya nga siya mismo ay hindi makalapit sa inyo sapagkat feeling niya hindi siya karapat-dapat na makalapit sa inyo. So yun yung reenactment. Ano po? I did not even consider myself worthy to come to you, but say the word. Pero sabihin mo lamang. Sabihin mo lamang, Panginoon, and my servant will be healed at gagaling ang aking lingkod. For I myself, dahil ako man, am a man under authority. Ako man ay may otoridad. Ako man ay may authority. With soldiers under me. I tell this one, go, and he goes. And that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was amazed at him. Namangha si Jesus. And turning to the crowd, following him, he said, I tell you, I have not found such great faith, even in Israel. Then, the man who had been sent returned to the house and found the servants well. Tumuloy pa ba si Jesus? Hindi na. Nakita pa ba ang centurion at si Jesus? Hindi na. So this account, it is 99.99 that the centurion and Jesus did not meet personally. But there was this encounter with Jesus. Okay? So, mga kapatid, sa ating pagpapatuloy, nakita natin yung pagkakaiba, pero hindi ibig sabihin magkaibang nasa ano po kasi yun nasa pag-aaral ng Biblia kung ano talaga ang bakit ganyan na may pagkakaiba. Bakit hindi yun ang ating pag-uusapan dito. Ano po? Okay. So normally, as I was saying, the reason why I asked you, mahalaga ba sa iyo ang distansya? Mahalaga ba sa iyo ang lapit? Sapagkat ang pagtitiwala ng tao sa isang bagay at sa kapwa-tao at sa kakayanan ng isang tao has something to do if he is near or far from it. Itanggi man natin hindi, ang tiwala mo ay hindi mo basta naibibigay sa taong malayo sa iyo. Ang tiwala mo ay mas naibibigay mo ng mabilis sa taong malapit sa iyo at nakikita mo. Man normally grown to this principle of the world. Bakit po kailangan natin makita? Because for us to see is to believe. Ang makita na ginagawa mo, saka ka naniniwala na kaya niya. Ang makita na ginagawa niya, saka ka maniniwalang nangyayari nga ang ine-expect mo. Ang tao, itang ginamit hindi, ay ganun pinalaki ng mundong ito. To see is to believe. Kailangan makita mo bago ka magtiwala. Kailangan makita mo bago ka magtiwala. I am going to sell a cellphone just like Dayan. 5K lang daw, bilhin nyo na, mura. Nabenta na ba? Ay, wala na. Ako na lang magbebenta ng cellphone. Ang sinasabi ko mga kapatid, ikaw na magsasabi, ako yung may cellphone ibebenta, anong sunod na tanong sa'yo, nasaan? Because I want to see it. I will not believe that you are selling a cellphone unless you have a proof that you are indeed selling a cellphone. Because the world rule is to believe, to see is to believe.
Makita ko muna bago ako maniwala. Pero meron tayo nga na istorya ngayon ay opposite ng to see is to believe. Dapat ang meron tayo ngayon sa istorya ay ang sinasabi natin, istorya ng isang centurion. Okay? Istorya ng isang centurion na nakastation sa Capernaum na merong isang pinakamamahal na lingkod niya na paralitiko at mahina at mamamatay na humingi ng tulong kay Jesus na pumunta sa bahay sapagkat ito'y namamatay ito'y mamamatay na o labis na nahihirapan. Ngayon, tignan natin na maayos, balikan ulit natin yung narrative para mas maunawaan natin ano nga ba ang centurion. Okay. Centurion po yun na hindi po yan centuron at cinturon. My favorite, ano po? Centurion. Ang centurion is a Roman military officers in charge of 100 men. Equivalent sa ating kapanahon ngayon sa military is, ito po ay company commander. Okay? Company commander. Probably ay having a rank of a captain, if I'm not mistaken. Having a rank of a captain. Okay. Ang centurion ito, bakit may centurion? Sapagkat nung panahon ito, ang namamalag na kasasakop sa Israel ay Roma. Okay? Kaya Roma ang nagpapatakbo sa panahon ito. Kung kaya may mga militar, okay? May mga Roman soldiers. Tandaan natin, si Christ ay namatay under the hands of the Roman soldiers. Okay? Under the hand of the Roman soldiers. Now, ang centurion ito, bago ka maging centurion, ikaw ay well respected for his qualification. Talagang pag sinabi, yan ay centurion, aba, ginagalang yan ng lahat sapagkat hindi yan po pwedeng basta-basta na lang naging centurion. Dumaan yan sa masigasig, sa mahirap na training, na pinasaan niya pa yung sinasabing brutal Roman martial arts. Yung brutal Roman martial arts na required sa military nila, patayan. Kailangan, parang gladiator, kailangan patay yung kalaban mo. At you have to prove that. So bago ka maging centurion, kailangan nagawa mo yun. Ikaw yung pinakamagaling. Na sino man ang ilaban sa'yo, talagang natitira mo, napapatumba mo, napapatay mo. And he was one of the best for that. Ganon ang qualification ng centurion. Now, aside from having a military responsibility, ang gumagawa ay specific ng pagguguardya, pag-ikot sa lugar, ay ang mga military soldiers, yung soldiers mismo niya. Aside from siyang namamahala, ang trabaho ng centurion is to oversee the king's interest in the region. Kailangan nakikita niya, napapamahala na nagagawa pa sa lugar na to kung ano ang nais ng emperor, kung ano ang nais ng hari. And at the same time, sa kanyang paggawa noon, kailangan ay patutupad niya ang batas. Kaya nga, di ba, nangungulekta sila ng buwis. Okay? Kailangan may nagsumbong, may tax collector. Pag nagsumbong ang tax collector sa soldier na hindi po nagbabayad, pupuntahan yan ng Roman soldier. So he has to enforce the law and at the same time, community relation. Okay? Community relation. Ngayon, obviously, because this one is a Roman, he is a Gentile, having a pagan upbringing. So, ang centurion na ito ay isang hindi. Hindi ito Hudyo. Pero makikita nyo kanina, may kaibigan siyang mga Hudyo. May kaibigan siyang mga Jewish elders. Okay? Pero siya ay hindi Hudyo, kundi siya ay Gentil, having a pagan upbringing. Okay. Marami magtatanong, bakit niya po ganun? Ano po? Marami siyang kaibigan, Hudyo. Sapagkat una, sabi ko nga sa inyo, ang centurion ng panahon yun ay ginagalan ng lahat. Ikalawa, tandaan nyo, anong sabi kanina? He loved our nation and he built synagogue for us. Kaya sa may mga kaibigan, mga matatanda na Hudyo, sapagkat nakita ng mga magaling sa PR, ika nga, magaling sa PR, itong centurion
na ito. Kaya siya may mga kaibigan. Ngayon, tignan natin, patuloy natin tignan ng centurion ito. Anong sabi ng mga matatandang kaibigan niya na ito? Ang sabi niya, he deserved you to do this. He deserved that you do this. Bakit? Sapagkat, ang sabi, anong ibig sabihin? He deserved you. Ikaw, Jesus, kailangan pumunta ka sa bahay niya at gawin mo ang pagpapagaling. Bakit? Sapagkat, for he loved our nation and built our synagogue. So, this was the pressure na sinasabi, this was the endorsement na ibinibigay ng mga matatanda na Hudyo. Jesus, may nag-request sa centurion, punta ka, sapagkat karapat-dapat mong puntahan ang taong ito, sapagkat ang taong ito ay mahal ang ating bansa, at ang taong ito ang nag-donate ng iglesia, ang nag-donate ng sinagoga para sa atin. This was the pressure para sa mga elders. Kailangan puntahan ni Jesus ang lalaking ito. Karapat-dapat puntahan ni Jesus ang lalaking ito because of the centurion's good work. Nakuha natin. Nakita po nyo? Kaya may endorsement yung mga Hudyo, yung mga matatandang Hudyo, sapagkat ang sabi nila, this man deserve you, and this man deserve that his servant be healed because he has done a good works. Mahal niya ang ating bansa at siya'y nag-donate ng sinagoga. Siya ang nagpagawa ng sinagoga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, to them, the centurion's qualification to receive Jesus' attention and miracle was because of the centurion's good works. Sapagkat kung kaaway ng mga matatandang ito, ang centurion na yun, kung masama ang ugali ng centurion, doon sa mga matatanda na Hudyo, sa tingin nyo, i-endorse yun? Baka nga sabihin niya, naku, pag-ano yan, huwag mong lapitan yan. Hindi ka po pwedeng pumunta sa bahay ng makasalanan. Hindi ka po pwedeng pumunta sa bahay ng mga hintil. But because of good works, may endorsement. Because of good works, my endorsement. Their utmost concern is in response to the good thing this man does to them. Kaya nila in-endorse kay Jesus, punta kay Jesus at gumawa ka ng miracle, punta kay Jesus at iyong pagalingin, ay bilang tugon sa mabubuting gawa, sa mabubuting bagay that this man does to them. Kasi mabait sila, mabait siya sa amin. Kaya punta Jesus at pagalingin mo, gawin mo kung ano ang kanya request. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Nung sabihin ko na pinapupunta siya at may endorsement pa doon siya sa account ni Luke, may endorsement ng mga Hudyo, what was Jesus' response? I will come and heal him. Sa account ni Matthew, yun ang sabi. I will come and heal him. Sa account ni Luke, ang sabi niya, so he went with them. Okay? So he went with them. So he went to see the centurion's servant. He went to go into the house of the centurion to see the servants who was critical on that moment, on that period. Mamamatay na, paralitiko at labis na nahihirapan. But did Jesus come? Si Jesus ba ay pumunta? Did He went because of the endorsement of these Jewish elders? Kaya si Jesus ay nagpunta, o sige, punta na tayo, pinipilit niyo ako, o sige, talaga, marami siyang nagawa, talaga, mabait siya sa bayan, o sige, halina kayo, puntahan na natin. Do you think that was the reason why Jesus went to see the servants of this centurion? I don't think so. Not because that he was forced by Jewish elders' endorsement in connection with the centurion's good work shown to them. Si Jesus ay pumunta
para makita yung lingkod ng centurion pupunta sa bahay, hindi dahil sa mabuting gawa ng centurion na ito. Hindi kagaya kung bakit ang reason ng mga Hudyo, ng mga elder, punta ka kasi maganda ang ginawa nito sa atin, maganda ang ginawa nito sa amin. Hindi yun. Hindi yun ang dahilan ni Jesus kung bakit siya pumunta. Ngunit, para ipakita niya that He was willing to extend God's miracle, God's love, God's mercy, God's favor, even to those whom religion will say undeserving. Nais ipakita ni Jesus, pumunta siya sa bahay ng centurion hindi dahil sa endorsement ng mga puno, ang mga matatanda na Hudyo, the elders. Okay to, kahit pagano yan, okay yan. He did not go there because he was qualified because of his good work. But Jesus went to see the dying servant because he was willing. Sapagkat nais nga na ipakita ang mirakulo, ang pag-ibig, ang awa, ang pabor ng Diyos doon sa kahit sinasabi ng relihiyon, hindi ka karapat-dapat. Ang sinasabi ng relihiyon, lalo sa halimbawa sa mga Hudyo, kagaya ng leper, hindi ka karapat-dapat makihalubilo sa amin. Ikaw ay madumi, kami ay malinis. Ikaw ay kitongin, kami ay hindi. Layo, layo, madumi. And this centurion, hindi pagano, hindi ka pa rin po pwedeng makipag-associate sa amin. Unless na ikaw ay makipag-member sa amin. Which is common nung panahong iyon. May mga pagano, may mga militar, may mga sundalo na noon ay kahit centurion na maaaring sumama sa Hudyo. Okay? Pero hindi para itakwil ang kanilang pagiging pagano. Kundi dahil sa kaisipan ng pagano, sa pagdami ng Diyos na sinasamba, mas mabuti. Nagets niyo po yun? Maaaring itong kasama nila, itong centurion, doon sa sinagoga, kaayon nila, pero hindi para maging Hudyo, kung hindi para dumami ang Diyos na kanyang sinasamba, sapagkat para sa mga pagano ng panahon iyon, sa pagdami ng bilang ng Diyos na aking sinasamba, sa pagsigurado ko sa aking buhay. The more, the merrier. The more gods I have in my life, the better. Okay? So balik tayo dito. Kahit sinasabi ng relihiyon, halimbawa ng mga Hudyo, hindi ka deserving. Para kasi sa Hudyo, sa mga elders, deserving. Deserving na iyong paglapit sapagkat may good works. Pero kay Jesus, nangangailangan ang taong ito ng biyaya ng Diyos. Nangangailangan ang taong ito ng pag-ibig ng Diyos. Nangangailangan ang taong ito ng miracle ng Diyos. Nangangailangan ang tao ito ng awa ng Diyos. Nangangailangan ang tao ito ng pabor ng Diyos. Thus, He went with them. Kung kaya't siya ay pumunta. Because as I was saying, this centurion is undeserving. The servant is undeserving. All is undeserving. Ang lahat ay hindi karapat-dapat. Ang senturyong ito ay hindi karapat-dapat. Ang lingkod ay hindi karapat-dapat. Ang lahat ay hindi karapat-dapat. Pero ang kapangyarihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos ay gumagawa sa mga hindi karapat-dapat. Hindi mo mararanasan at hindi mo masasabing mahal ka ng Diyos kung lagi ang feeling mo you are deserving to receive this. Hindi mo mararanasan at tinutulungan ka, binibiyayaan ka ng Diyos, pinapaboran ka ng Diyos if you
that you are deserving. Kapatid, kagaya ng senturyon, mararanasan niya ang pagkilos ng Diyos. Mararanasan niya ang pag-ibig ng Diyos. Mararanasan niya ang pabor ng Diyos. Because for this centurion, he is undeserving. And for Jesus, he is undeserving and deserved to be visited by Him. Not because of the centurion's good work, but because of God. Unless you consider yourself undeserving,